Ngayon naman ay mag-delineate tayo ng synthetic watershed and stream networks. Synthetic ang tawag ko dito dahil hindi ito base sa survey kundi na-derive siya from a digital elevation model. So, may prerequisite ito. Kailangan napanood nyo na rin yung isang video na ang description ay nasa ibaba. Dapat ay meron na kayo itong DEM which is applicable sa province ng Isabela for this demo. Pero sa inyong case, gawin nyo sa area of interest nyo. So, ito nagawa sa previous video at itong ang prerequisite sa ating video ngayon. So, ano ba kasi ang watershed? Tinatawag din ito na drainage basin. Ito ay area of land where all water drains to a common outlet. So, halimbawa ito, kung ito ang dagat, ito ang Cagayan River. So, meron Cagayan River watershed na ang outlet niya ay sa image na to ay parang dito. In case sa Cagayan ay nandun siya sa Apari. So, ang buong ito ay bahagi ng Cagayan watershed or Cagayan Valley watershed. Ngayon, pwede ring may sub-watersheds ito. Halimbawa, ito ay Pinakanawan River, ito ay Chico River, no? Sub-watershed siya ng Cagayan River. Pero itong Chico River naman, pwede naman mas maliit, may mas maliliit na naman na sub-watershed. So, infinite yan. Depende sa level of analysis natin. Yun ang gagawin natin. Ngayon, kung barangay level ang watershed analysis natin, dapat mas maliliit na sub-watersheds pa ang titingnan natin. Anyway, any watershed or sub-watershed, kung hindi siya bahagi ng mas malaking watershed ay Cagayan River ay malaking watershed siya. At ito ang kabuuan niya. Ngayon, marami siyang posibleng sub-watersheds. So, ganun din dito, no? Lahat ng tubig ulan sa taas ng watershed ay merong common outlet. They will eventually flow, whether above ground or below ground, at ang exit nila sa pinaka-outlet ng stream network ng watershed na yun. So, I hope naintindihan nyo na kung ano ang watershed. Next, ang objective natin sa video na to ay makagawa ng mapa kagaya ng nasa kanan para sa Isabela. So, Isabela lang, hindi buong Cagayan River. Gagamitin natin ang our watershed to generate a synthetic watershed and river networks. And pangalawa, gusto kong i-emphasize ang paggamit ng trial and error technique para mahanap ang tamang threshold base sa map scale, level of analysis, o kung anong gamit ng ating data. Sa video ito ay gagamit ako ng tatlong threshold. Ang threshold ay number of pixels, minimum number of pixels for it to become a watershed or a river network, stream network. So, 1 million, 100,000, and 5,000. Susubukan natin ito sa video ito. Ngayon, kung sa ibang area kayo, ay pwede rin kayo mag-trial and error ng various threshold parameters sa ating R watershed. Ito ang ating digital elevation model sa Isabela or sa bounding box ng Isabela. So, iraran ko itong R watershed. Ang input niya ay DEM, ang input elevation. So, ito siya. Ito. Tapos, meron siyang dalawang output. Yung basin or sub-watershed boundaries and R streams or stream networks. Parehong nasa raster format ang output niya. Saka natin i-convert to vector later. Ngayon, ang unang gagamitin ko ay meron akong threshold na 1 million. So, threshold 1 million at itong negative O ay para ma-overwrite yung output nito kung meron ng layer na yan. Para hindi mag-error ang code natin. So, i-run natin ito sa
console ng GRAS GIS. Yan. Tingnan natin ngayon ang output ng ating nirun na R watershed. So, reload maps natin. Ito yung R basin. Yan, makikita nyo yung watershed boundary. At ito naman ang streams. Ngayon naman, i-convert natin ang raster layer na R basin, yung watershed boundaries, into vector para mas maganda siyang i-display. So, copy natin yan sa GRAS, paste. Na-convert na natin sa vector yung basin or sub-watersheds. Ngayon naman ay convert natin sa vector ang streams o ang river networks. Meron siyang tatlong command sa GRAS para gawin to. Una ay lahat ng stream ay gagawin kong value ay 1 at ang hindi stream ay 0. Next ay papapayatin niya kaya R10. Fat yung kaninang river, multiple pixels ang width ng river. Hindi pwede yon. Kailangan natin gawing isang pixel lang ang width ang river, kaya i-R10 o papayatin natin. And finally, ito na yung raster to vector at ang output niya ay vstream 1 million. Kopyahin natin ito ngayon sa GRAS. Tingnan natin ngayon ang output dito sa QGIS. So, itong may kulay, ito ang sub-watershed boundaries na ang threshold ay 1 million. Ang nakikilala ko lang dito, itong watershed na ito ang watershed ng Abuan River. Samantalang ito naman ang main river ng Cagayan River. So, nag-meet sila somewhere near the boundary of Tumawini and Ilagan. Ito naman ang outcome niya, synthetic river networks. So hanggang dito lang siya. Ibig sabihin, yung dulo nito ay merong at least 1 million pixels na nagko-contribute sa kanya. Kaya napasama siya sa stream network. Ganun din ito, hanggang dito lang ang Cagayan River sa ngayon kasi hindi naman natin kinuha hanggang Nueva Vizcaya. So dito lang nagsisimula kasi ang Cagayan River na nadelineate natin. Dahil dito lang merong at least 1 million pixels na nagpo-flow sa kanya. So itong Cagayan River, ito ang Abuan River. At ito ang watershed or sub-watershed ng Abuan River. Next, baguhin natin ang threshold. Kanina ay 1 million, ngayon gawin naman nating 100,000. So, ulitin natin ng previous operation, gagamit ang R watershed na module at ang input elevation natin ng DEM. Gagawa tayo ng R basin ulit at R streams, pero 100,000 ang threshold. And then, convert natin sa vector ang sub-watershed boundaries. Ganun din ang stream network. So, tanggalin ko to para isang run na lang lahat. Kaka-copy paste natin sa GRAS at iraran na niya lahat to from R watershed to convert to the conversion of sub-watersheds and stream networks na may 100,000 threshold into vector layers. Now, paste natin sa GRAS GIS. So, tingnan naman natin ngayon ang resulta ng ginawa nating watershed boundary at stream network sa QGIS. Una, yung river. So, kanina, nung 1 million ay hindi na pasama ang coastal areas. So, kitang-kita natin ang reads ng Sierra Madre. Ngayon, ginawa natin 100,000 threshold.
no? Ito ang resulting sub-watersheds. So, meron ng sub-watershed sa coastal ng Isabela. At nakuha na rin, so dumami, kasi lumit ang threshold natin, dumami ang sub-watersheds. Kanina 1 million, ngayon ay 100,000 lang ay gagawa na siya ng sub-watershed. So, dumami siya. Tingnan naman natin ngayon ang resulting stream ng 100,000. Ayan, ginawa kong brown-red siya para mas visible. Itong blue na line na ito ay ang stream network na 1 million ang threshold. Nung ginawa natin 100,000, humaba ang mga river networks. Kasi na-meet na niya ang 1 million threshold dito pa lang. No? So yan, meron siyang sub-watershed dito. Gumawa na siyang sub-watersheds doon. Hanggang pababa. So, humaba ang river networks natin. Gayon din ang Cagayan River, humaba na rin siya. Dahil sa pagbaba natin ng threshold ng minimum number of pixels to form a sub-watershed and also river network. Ngayon naman ay babahan pa natin ng threshold. Kanina 100,000, why not try 5,000 lang? Pero synthetic streams na lang gagawin natin. Hindi na tayo gagawa ng sub-watersheds kasi masyadong detailed na, masyadong maraming polygons ang output. So, parang wala na ring meaning, especially at provincial level. So, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng streams or synthetic river networks na 5,000 ang threshold. Ko-convert na rin natin siya kaagad into vector. So, isang run na lang from our watershed to create streams and pag-convert niya into vector. Punta tayo sa grass. Paste natin. Tingnan natin ngayon sa QGIS ang resulta ng ginawa natin. So, BStream 5000. Kung anong itsura niya. Ayun, nasan na siya. BStream 5000, lagay ko sa likod dito. At babaguhin ko ang kulay. Gusto kong gawing kulay blue ulit siya. Yan. So, yun, kita natin. Lalong humaba ang mga river and stream networks. Dinugtungan niya yung kulay reddish brown. So, itong blue ay 1 million ang threshold. Itong reddish brown ay 100,000 ang threshold. Pero itong blue na maninipis ay 5,000 ang threshold. So, nadelineate niya pati mga ephemeral creeks o yung may tubig lang kapag tag-ulan. So, yun ang resulta ng various thresholds na ginamit natin. Kung malaki ang threshold, no? Malaki rin ang resulting watersheds na may delineate niya. At kakaunti lang ang river. Kapag binabaan ng threshold, gaya nitong 5,000 na lang, ay humaba ang mga river and stream networks. Dumami. So, again, at this provincial level, di siya masyadong useful. Pero kapag i-view natin halimbawa dito sa Pinakanawan River sa San Pablo, no? At baguhin natin ang kulay ng river para hindi naman siya parang weird. Gawin nating blue. So, ito ang Pinakanawan River. Kapag ang threshold ay 100,000. Pero at 1 million, hindi na niya na-delineate ang Pinakanawan River. Ngayon, sa 5,000 naman ay humaba ang mga river networks na yan. Halos umabot na sa tuktok ng Sierra Madre. Tapos, itong nakikita naman natin ng watershed boundaries ay 1 million pixels ang threshold. Nung ginawa nating 100,000, ang threshold, nasa ng 100,000 ito. So, dumami din ang watershed boundaries, no? So, itong Pinakanawan River ay iisa lang siya kapag 1 million ang threshold. Pero,
Kapag 100,000, madaming sub-watersheds ang nagawa dito. Yan. Tapos yung stream networks ay humaba rin kapag binabaan natin ang threshold. Kung titingnan natin ngayon, ang ating river networks ay nag-extend sa dagat, which is hindi naman makatotohanan yan. So normally, ang ginagawa dyan ay kiniklip natin. Pero kung ayaw natin mag-clip, meron tayong ibang paraan para hindi makita yan sa ating mapa. Una ay lagay natin ang boundary ng archipelago or Philippine boundary, PhilAdmin 0, at i-invert natin yon para may display din natin ang dagat. So natakpan na ng river, ng inverted na Philippine boundary ang unnecessarily river networks na napunta sa dagat gamit ito. How about here? Paano sa inland? So, i-load natin ang boundary ng ating area of interest. In this case ay Isabela. Tapos, baguhin natin ang kanyang symbology into inverted polygons. Simple fill siya, no? Maski kulay black ang ikulay natin, tapos bawasan natin ng transparency. Pero pag walang transparency, ano nangyari? Ganon, puro black lahat ang nasa palibot. Pag lagyan natin ng transparency, no, nag-gray out sila sa palibot. Pwede rin na white ang gamitin natin. Kulay white, ganyan, apply. Okay. So nakita nyo, na dull out ang mga polygons outside the boundary of Isabela. Maliban dito sa dagat kasi nasa ibabaw naman yung dagat at yung Philippine boundary. So, again, itong technique na ito ay ang paggamit ng inverted polygon para ang kukulayan niya ng white ay yung nasa palibot niya. Pwede rin natin baguhin ang transparency niya para medyo naaninag ang nasa likod. Ayan, so medyo mas clear siya pero mas malabo ang kulay. So gusto kong ganito ang gawin nyo bago kayo gumawa ng map composition. Tapos tong video na ito. So nakita natin kung paano ginawa itong mapa na nasa example, no? Na medyo naaninag pero malabo ang areas outside our area of interest, which is Isabela. At na-layout din na maigi ang dagat sa kayong shore. Kaya ready na tayong gumawa ng map composition. So in summary, ginamit natin ang watershed para mag-delineate ng synthetic watersheds and stream networks. At ginamit natin ng paulit-ulit ang different thresholds kasi depende sa level of analysis natin. At the provincial level ng Isabela, maganda ang 1 million. Nung sinubukan ko ang 100,000, medyo mali. Medyo masyadong maraming extra polygons. Ngayon, kapag isang town lang titingnan ko, like Kabagan lang, siguro mga 50,000 ay pwede ng threshold. Depende sa level of analysis, sa map scale, at saka intended na application. Ngayon, I hope ready ka na to do your own watershed boundary and synthetic stream networks sa iyong area of interest. Salamat!